Mga kababayan, manatili po tayong alerto sa lagay ng panahon, lalo na't panibagong bagyo na naman ang nabuo. Ito ay ang bagyong Huaning. Kaya naman, alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tigapakinig at narito pong ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Lunes, August 18, 2025. Kanina nga alas 10 ng umaga ay huling namata ng sentro ni Tropical Depression Huaning sa layong 535 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay ng lakas na hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso ng hangin na maabot naman ng 70 kilometers per hour. Patuloy pa rin itong kumikilos pa-north-northwestward ng mabagal. At yung pinakamalalakas na hangin nga nito ay umaabot ng 270 kilometers mula sa sentro nito. Sa ngayon ay wala tayong nakikitang direktang epekto nitong bagyo sa alinmang bahagi ng ating bansa at inaasahan din natin na papalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Samantalang makararanas pa rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region, Zambales at Bataan dala ng trough ng tropical depression. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay makararanas lamang ng mga pulong-pulong mga pag-ulan, pagkitid at pagkulog dahil naman sa habagat at localized thunderstorms. Pagbabago nitong bagyong Huaning sa kanyang track, sa nakikita natin generally pahilaga yung magiging track nito at mababa naman yung posibilidad na lumapit pa ito sa kalupaan ng ating bansa. Sa nakikita natin ay yung magiging track nga nitong bagyo ay hindi naman masyadong makaka-apekto sa ating bansa katulad nga ng wala rin masyadong naibigay na epekto itong mismong bagyo ni Huaning. In terms naman ng mga bagyo sa mga susunod pa na araw, meron tayong inaasahan na isa pang bagyo next week kung matutuloy man ito based sa ating mga models at may mga binabantayan din tayong cloud clusters sa ngayon dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, Visayas region. Pero dahil nga malayo pa yung distansya nito mula sa ating kalupaan ay inaasahan natin na marami pang maaaring pagbabago sa mga bagyong or mga low pressure area na to. Kaya patuloy tayo mag-monitor in case na may mga major developments o yung mga cloud cluster nga ay tuluyan ng maging isang bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa. Para naman po sa lagay ng ating mga dam, at yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla.